Ang kwento ay nagsisimula bilang isang pagsasalaysay ng bida nitong si Charles Bronson bilang isang vaudeville performance, na nagpapalit-palit ng mga eksena mula sa kanyang pagkabata at kabataan hanggang sa kanyang pagtanda, na parang nagkukwento siya sa isang teatro sa harap ng isang live na audience. May mga bahagi ng kwento kung saan nagsasalita siya sa camera na may bipolar na katangian, may mga sandali kung saan nakatitig lang siya ng direkta sa publiko, halos walang ekspresyon. Ikinukwento niya na palagi niyang gustong maging sikat, alam niyang nakatakda siya para sa mas mabubuting bagay, kahit na walang reaksyon ang mga manonood sa kanyang mga sinasabi. Kasabay nito, may mga eksenang ipinapakita si Bronson na malubhang sugatan sa loob ng isang hawla habang nakikipagsagupaan sa mga gwardya, na nagpapakita ng kanyang marahas na ugali. Kahit na may nakakabagabag na eksenang ito, tumatawa ng malakas ang persona ni Bronson sa teatro. Ang pelikulang ito ay batay sa tunay na kwento. Sinasabi niyang wala namang masama sa kanyang isip noong siya ay sanggol o batang paslit, ngunit noong bata pa siya, nagsimula siyang magnakaw, isang bagay na ikinagalit ng kanyang mga kaklase, at madalas siyang napapasabak sa mga away, na palagi naman niyang napapanalunan. Minsan pa nga, sinaktan niya ang isang guro, hinagis niya rito ang isang mesa dahil sa galit. Nagkaroon siya ng mga alitan sa eskwela na palaging nagtatapos sa pagtawag sa kanyang ina, ngunit binabalewala ng kanyang ina ang mga ito. Ipinaliwanag niya na kahit na siya ay palaging marahas na bata, hindi siya talagang masama dahil mayroon pa rin siyang prinsipyo. Tinanggap niya ang unang trabaho na kaya niya sa isang restaurant, ngunit palihim siyang nagnanakaw kapag walang tao sa paligid. Gayunpaman, ibinabahagi niya ang kanyang kita sa isang kasamahan na may nararamdaman siya. Isinalaysay ni Bronson na ipinanganak siya sa pangalang Michael Peterson, ngunit kalaunan ay pinalitan niya ito sa kanyang kilalang alter ego na si Charlie Bronson. May mga pagkakataon na sinubukan siyang pigilan ng mga awtoridad noong kabataan niya, ngunit lumalaban siya gamit ang kanyang mga kamao laban sa mga pulis. Sa isa sa mga laban, umabot pa siya sa puntong kinakagat niya ang tenga ng isang pulis hanggang maputol. Noong 1974 sa Inglaterra, siya at ang dati niyang kasamahan na si Irene ay lumipat bilang magkasintahan sa isang murang bahay pagkatapos nilang magkaanak. Tila nasisiyahan si Bronson o kaya'y natutunan niyang tanggapin ang kanyang bagong buhay pamilya. Matapos ang ilang mga insidente ng pagnanakaw at karahasan sa isang post office, si Bronson ay nahatulan ng 7 taong pagkakakulong, na umaasa ang kanyang ina na mababawasan ito, marahil 4 na taon na lang. Ngayon ay wala nang masabi si Bronson sa harap ng kanyang asawa, na hindi na niya muling makikita. Taliwas sa iniisip ng marami, apektado si Bronson ng kanyang pagkakulong sa simula, ngunit kaagad niyang pinagtatawanan ang kanyang sarili sa pagsasalaysay. Ngayon ay ginagampanan ang papel ng isang clown sa isang magarbong kasuotan at sinasabing palagi niyang iniisip ang sarili bilang isang komedyante. Para sa kanya, ang selda ay parang isang hotel room, kung saan paikot-ikot siya sa isang bakanteng espasyo, putol ang ugnayan sa mundo sa lahat ng 365 araw ng taon. Nagkaroon siya ng pagsiklab ng galit habang tumatangging gawin ang kanyang trabahong pananahi, na naging dahilan upang siya'y bugbugin ng maraming gwardya. Ang matayog na asal ni Bronson sa loob ng bilangguan ay nagpataas ng kanyang kasikatan sa mga kapwa bilanggo, ngunit nagkaroon pa siya ng mas maraming magaspang na engkwentro sa mga gwardya, kaya binigyan siya ng bagong trabaho tulad ng pagseserbisyo ng tsaa, na mahusay naman niyang ginawa. Habang nagsisilbi, pinuri ng isang kapwa bilanggo ang kanyang mga kamao, at ito ang unang beses na may nagsabi ng maganda tungkol dito. Natigilan siya sa pagkabigla. Tinawag ni Bronson ang sarili bilang pinakamarahas na bilanggo ng Britanya, na itinuturing na ang bilangguan ang perpektong lugar para sa kanya. Ipinapakita ang serye ng mga artikulo sa pahayagan na naglalarawan kay Bronson bilang wala sa kontrol at isang naghahangad na sumikat na bilanggo. Ang tanging hindi niya nagustuhan ay ang patuloy na paglilipat-lipat sa pagitan ng mga bilangguan. Naalala niya ang kanyang pamamalagi sa Parkhurst, kung saan namuhay siya na parang hari kahit na patuloy ang kanyang mga engkwentro sa mga gwardya. Nasiyahan siya sa kanyang bagong pamumuhay, ngunit kalaunan ay natapos sa isang mental sanatorium na tinawag niyang The Funny Farm, isang lugar kung saan ang mga tao ay pinapahiran ang kanilang mga mukha ng dumi, at kung saan kailangan ng hanggang 4 na tao para kontrolin siya. Habang siya'y naroon, mahusay niyang ginampanan ang papel ng isang may sakit sa pag-iisip at isinailalim siya sa mga sapilitang medikal na paggamot na kadalasang nagiiwan sa kanya ng walang malay. Sinubukan siyang kausapin ng isang pasyente tungkol sa kanyang pedophilic na hangarin, ngunit si Bronson ay tanging pagbulong lamang ang naisasagot sa pagtanggi. Ang kakaunting mga tangkang pagtakas ay ginawa niya sa isang nalilitong estado na nagpapahina at nagiiwan sa kanya na hindi makalakad ng maayos. Isa sa mga ito ay noong mayroong party sa gabi, halos hindi siya makalakad, at sa isang senadoryas ng kamay, sinabi ng isang miyembro ng staff na bumalik siya sa iba.
Sa gitna ng kanyang mga delusyon ng kadakilaan, nagkaroon ng ideya si Bronson, at iyon ay ang pumatay ng isa sa mga pasyente ng sanatorium para bumalik sa bilangguan. Pagkatapos ng lahat, mga baliw sila, at pinili niya ang pedophile na nagsalita sa kanya kanina. Nabigo ang tangkang ito, ngunit nagdulot ito sa kanya ng 26 na taong pagkakulong sa solitary confinement na itinuturing niyang hindi patas dahil hindi pa siya nakapatay ng sinuman sa kanyang buhay. Ginampanan niya ito bilang isang side-to-side show, ipinaliwanag na wala siyang natanggap na paglilitis para sa hatol na ito. Sa entablado, ipinakita ni Bronson ang mga eksena ng isang protesta sa bubong na ginawa niya sa lungsod at ipinaliwanag na nagdulot siya ng milyon-milyong libra sa pinsala sa sistema. At itinuturing na ngayon ang sarili bilang pinakamahal na bilanggo ng Britanya. Pagkatapos ng mga kaguluhang ito, idineklara siyang mentally sane at pinalaya, sabik na malaman kung ano ang iniaalok sa kanya ng mundo. Ang huling pagtatagpo niya sa bilangguan ay upang ibalik sa kanya ang kanyang mga pag-aari, na isang relo, isang leather card holder, at isang suklay, na ang huli ay isang biro dahil kalbo si Bronson. Nakita niyang muli ang kanyang mga magulang na lumipat na sa bagong bahay, at ipinakita sa kanya kung saan siya matutulog. Nalaman ni Bronson na marami sa kanyang mga gamit noong bata pa siya ang naiwan sa dati nilang bahay sa Luton. Ikinwento ni Bronson ang tungkol sa kanyang tiyo Jack at kung paano kilala nito ang lahat, kaya maaaring matulungan siya nitong makuha pabalik ang kanyang mga gamit. Naglakbay si Bronson papuntang Luton, kung saan nakilala niya ang kanyang flamboyant na tiyo Jack na nagpapatakbo ng isang bahay aliwan at tinanggap si Bronson bilang isang kakaibang personalidad. Doon, lahat ng mga babae ay lumapit kay Bronson, pinaliligaya siya sa pamamagitan ng isang cocktail. Naroon din ang isang pamilyar na tao mula sa buhay ni Bronson sa Luton, isang dating kasama sa bilangguan na pumuri sa kamao ni Bronson habang naglilingkod ng tsaa. Iminungkahi ng kasama niya ang isang negosyong tungkol sa pakikipaglaban kay Bronson, na nangangailangan ng bagong pangalan sa entablado. Matapos tanggihan ang pangalang Charlton Heston, iminungkahi ng kanyang kasamahan ang Charles Bronson, mula sa Amerikanong aktor, na tinanggap naman niya. Ang bagong tawag na ngayon kay Bronson ay nakakita ng isang exotic na pole dancer at napaiyak dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng hubad na babae sa loob ng maraming taon. Isang umaga, kinausap niya ang isang babaeng nagngangalang Allison, na nagtatrabaho para sa kanyang tiyuhin. Ang kanyang bagong trabaho ay binubuo ng mga labanang gamit ang kamao sa mga bukid at maliliit na silid. Siya ay nananalo ng hindi gaanong nahihirapan, minsan pa'y nilalay ang kalaban tulad ng pag-ihi sa kalaban niya. Kahit na hindi kalakihan ang kanyang kita sa simula, nagpa siya si Bronson na magpatuloy, kahit pasabay-sabay na lumaban sa maraming kalaban at talunin ang mga ito para sa aliw ng iba. Dumating ang punto na nakipaglaban si Bronson sa isang aso gamit ang kanyang kamao at tinalo ito. Isang araw, inamin ni Bronson kay Allison na mahal niya ito habang siya ay nagbabasa, ngunit inamin ni Allison na mahal niya si Brian, ang kanyang kasintahan na may motorsiklo. Sa Pasko, marahas na ninakawan ni Bronson ang isang tindahan ng alahas, kinuha ang isang singsing para kay Allison. Pinatumban niya ang isang tindero, at pagkatapos ng pagnanakaw, sinabi niya sa takot na tindera na huwag tawagan ang pulisya hanggang makalipas ang 15 minuto. Habang nasa harap niya si Allison, sinabi ni Allison na hindi niya mahal si Bronson dahil wala siyang ambisyon, at doon inialok ni Bronson ang singsing. Sa kasamaang palad, sinabi ni Allison na ikakasal siya kay Brian, na labis na ikinasakit ng loob ni Bronson, ngunit binati niya pa rin siya. Pagkatapos, sinabi niya sa mga manonood na ang tindera mula sa pagnanakaw ay tumawag nga sa pulisya makalipas ang 15 minuto, na naging dahilan para si Bronson ay bumalik sa kulungan pagkatapos ng 69 na araw ng kalayaan. Nang tanungin kung ano ang ginawa niya sa loob ng 69 na araw, sumagot si Bronson na siya ay bumubuo ng isang imperyo, isang hanggal na sagot para sa hepe ng bilangguan. Pagbalik niya sa kanyang selda, isang tagapagbantay ng aklatan na nagngangalang Andy Love ang nag-iwan ng babasahin kay Bronson. Ngunit ikinandado ni Bronson ang pinto at pinatawag ang ibang mga bantay para sa pagkakaroon ng isang bagong bihag na kanyang tinatakot sa pamamagitan ng pagsigaw at pagmumura. Alam niyang susugod ang mga bantay para iligtas si Andy, kaya't sinigawan niya si Andy na tulungan siyang lagyan ng petroleum jelly ang kanyang hubad na katawan upang mas madali niyang harapin ang mga darating. Ngunit hindi sapat ang kakayahan ni Bronson para sa lahat ng gwardiya
gwardya, kaya't siya'y malubhang nasugatan at inilipat sa isang bagong selda habang may buzzle. Sinabi ng hepe ng bilangguan na mamamatay siya sa loob ng kulungan kung ipagpapatuloy niya ang kanyang nayalistikong pag-uugali. Pagkatapos ng ilang mga papuri mula kay Ginoong Daniels, ang kanyang guro sa sining na nag-aaral ng Espanyol sa art room, natagpuan ni Bronson ang sarili na nasisiyahan sa pagguhit, lalo na ng mga larawan ng mga ibon. Sinabi ng kanyang guro na hanapin niya ang nawawalang bahagi na hindi nababagay doon. Isang animated na sequence ang nagpapakita ng kaunting baliw na mga iniisip ni Bronson hanggang sa magkaroon siya ng pag-uusap sa hepe ng bilangguan, na nagbigay sa kanya ng pagbati sa kanyang bagong larangan ng sining, kahit na tila hindi ito tinanggap ng maayos ni Bronson. Dahil kay Ginoong Daniels na hindi sinasadyang nagbigay ng isang sample ng kanyang gawa sa hepe ng bilangguan, pinuri siya ng kanyang guro sa kanyang mga bagong proyekto. Ngunit dahil sa hindi pagkakaintindihan sa komunikasyon, inatake ni Bronson si Ginoong Daniels mula sa likuran sa pag-aakalang nais ni Ginoong Daniels na samantalahin ang kanyang talento. Pagkatapos nito, binabati si Bronson ng mga manonood sa entablado, ngunit umalis siya sa lugar pagkatapos ng ilang segundo. Pinintahan ni Bronson ng itim ang kanyang sarili sa art room pagkatapos saktan ang kanyang guro sa sining. Isinumpa ang mga gwardya na papatayin niya si Ginoong Daniels, at nang tanungin siya ng hepe ng bilangguan kung ano ang gusto niya ngayon mula sa labas ng silid, sinabi ni Bronson na gusto niya ng musika. Itinali niya ang kanyang guro at tinakpan ng kumot habang tumutugtog ang klasikong musika sa labas. Abala siya ngayon sa paggawa ng mga sining at pagpipinta sa mukha ni Ginoong Daniels, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, inisip ni Bronson na natapos na niya ang kanyang obra maestra. Kaya't sinabi niya sa mga gwardya na maaari na silang pumasok at iligtas ang kanyang bihag, handa na sa paparating na labanan. Kahit na ipinakita ni Bronson ang tapang, kalaunan ay nasupil siya ng mga gwardya hanggang siya'y mapatamba sa lupa. Naging itim ang eksena, at isang teksto sa screen ang nagsasaad na ang totoong Charles Bronson ay nasa kulungan sa loob ng 34 na taon, kung saan 30 dito ay sa solitary confinement ng walang malinaw na petsa ng paglaya. Ipinapakita ang dagwang si Bronson sa loob ng isang maliit na hawla na hindi man lang siya pinapayagang umupo ng maayos. Gumagawa ng mga tunog ng sakit. Isang pares ng mga gwardya ang nagsara ng mga pintuan na magbibigay kay Bronson ng kanyang huling paghinga ng sariwang hangin bago siya iwanan ng mag-isa.